Terence Bud Crawford minsan na niyang binugbog si Benavides. Pero hindi po si David Benavides kundi ang kanyang kapatid na si Jose Benavides Jr. Ito ang ginulpi ni Terence Crawford at tinalo by TKO. Bakit topic natin ito ngayon mga boss? Dahil sabi ni Terence Crawford dati, hindi niya lalabanan si David Benavides dahil masyadong malaki para sa kanya. Kung papalagan raw niya si David Benavides, pagdating sa gabi ng laban nila, aabot si David Benavides ng 190 hanggang 200 pounds. Ito ang eksaktong sinabi ni Crawford dati. Benavides is a big dude. Not to say I won't fight him. I fought his brother and he was also big when I fought him. Why I entertain Canelo is because he is not a big dude. He might be thick but he's not a big dude. Benavides is 6 foot something. That is gonna come in 190, 200 pounds probably. Ayan mga boss, galing na mismo kay Terence Crawford. Masyadong malaki sa kanya si David Benavides at lugi. Malayo daw ang laki ni Benavides at Canelo Alvarez. Maraming fans ang nagsasabi kung ginulpi ni Crawford ang kapatid ni Benavides, kakayanin din daw niya si David Benavides. Pero magkaiba kasi yung laki mga boss eh. 147 pounds naglaban dati si Crawford at si Benavides. Pero ibang usapan na to, malaking timbang na po ito. Kaya hindi na po basta-basta magugulpi ni Crawford dyan si David Benavides. Pero ngayon nilinaw ni Crawford na manatili na siyang retirado at hindi na babalik sa boxing. Sa ibang banda, Shane Mosley sinabing papabor siya kay Manny Pacquiao kontra Floyd Mayweather. Pero nakadepende pa rin daw yan sa kondisyon ni Floyd Mayweather. Kung maganda ang kondisyon ni Floyd Mayweather, matik mahirapan din dyan si Manny Pacquiao. Lalo na yung estilo ni Floyd Mayweather, kailangan mo munang habulin bago tamaan. Kaya sabi ni Mosley, abangan pa rin ito ng maraming boxing fans. Sa ibang banda, kinumpirma ng Yahoo News Japan na nagkaroon ng fractured orbital bone si Junto Nakatani. Nareport na rin ito ng The Ring Magazine. So dahil sa lakas ng suntok ni The Monster Inoue, nabasagan ng muka si Junto Nakatani. Sa ibang banda, Shakur Stevenson, sinabi niya Benavides is everything he say he is. Much respect to him and his craft. I would love to see Bivol get back healthy 100% and make that fight. So ito naman ang gustong makita ngayon ni Shakur Stevenson. Salpukan ni Benavides at Bivol. Pero sinabi nga ni Benavides mismo mga boss, sa ngayon, matapos daw niya tinalo si Zurdo Ramirez, dapat number 3 na siya sa pound for pound. Kapag tinalo naman daw niya si Dimitri Bivol, dapat maging number 1 pound for pound na. Pakinggan niyo mga boss. Now I'm at 7. After this fight, I guarantee you I will be number 3. After I go and beat Bivol, I should definitely be number 1. Ayan mga boss, pabor ba kayo kay David Benavides? Kapag tinalo niya si Dimitri Bivol, dapat maging number 1 pound for pound na. Sa ibang banda, The Monster Inoue magpapahinga muna sa boxing matapos ang kanyang sunod-sunod na laban. Posibleng babalik daw si Naoya Inoue pagdating ng December. O kaya hindi siya lalaban ngayong taon at babalik na lang sa 2027. Maglalaan daw muna ng oras si Naoya Inoue para mag-recover at magpahinga ang katawan. Maraming fans ang nagsasabi na kung aakyat itong si Inoue sa featherweight division at makalaban niya si Rafael Espinosa na napakalaki din, posibleng mahirapan daw dyan si The Monster Inoue. Kaya ito rin ang exciting fight na inaabangan ngayon sa featherweight. Salpukan ni Inoue at Rafael Espinosa. Isang Mexican fighter si Rafael Espinosa at masipag din bumitaw yan ng suntok. Kaya abangan po natin yan mga boss, future fight ni The Monster Inoue.